Pinatubo. Ano yung mga natatandaan mo nung pumutok yung Mount Pinatubo? Noong ika-15 ng Hunyo, 1991, tandang-tanda ko, noong panahon na yun, bago pumutok ang Bulkang Pinatubo, may bagyo noong araw na yun. Masama ang panahon, paulan-ulan. Madilim ang kalangitan noon, paulan-ulan din. Iniisip ko, siguro dulot lang ng panahon, kaya biglang dumilim ang kalangitan. Laking gulat ko na lamang nung biglang yumanig ang lupa at biglang lumindol. Ang akala ko noon, simpleng lindol lamang yun. Subalit, nang may ilang saglit, na pagkita ko sa labas ng bahay, nakita ko yung parang may abo na bumabagsak at sa bubong namin may mga buhangin o maliliit na bato na nalalaglag. Pagtingin ko sa labas, talagang laking gulat ko, nakita ko yung kalangitan maraming bumabagsak na maliit na bato. Ang ginawa ko, bigla akong pumasok sa bahay. Sa takot ko, sinarado ko yung bintana at saka yung pinto namin. Akala ko katapusan na ng mundo nun. Akala ko talagang yung pati bubong namin babagsak noong panahon na yun. Noong panahon din na yun nag-iisa lamang ako sa bahay noon. Wala akong kasama kasi yung mister ko nasa trabaho na. Kaya hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Sa takot ko, pumasok na ako sa kwarto para magkulong. Kasi hindi ko alam kung ano talaga gagawin ko. Paano yung buhay niyo nung pumutok yung Mount Pinatubo? Malaki yung naging epekto nung sumabog yung Bulkang Pinatubo. Una-una, sa kalusugan ng mamamayan at saka yung kabuhayan ng bawat tao sa amin. Sa kalusugan, magmula nung pumutok yung Pinatubo, marami ng tao na nagkakasakit doon. Dulot nga nung abo, nanalanghap. Lalo na ako, mahina rin yung baga ko, madali akong ubuhin. Isa rin ako sa nadala sa ospital, dulot nga ng nalanghap kong abo. Tapos sa kabuhayan naman, yung mister ko nawalan din ng trabaho. Kasi nga, noong panahon na yun, nagtatrabaho siya bilang apprentice lamang noon sa Pampanga. Hindi siya makapagtrabaho kasi nga, doon sa talyan na pinagtatrabahuan niya, bumaha ng lahar. Kaya ang nangyari sa kanya, hindi sila pinagtrabaho at yun nga, wala kaming pinagkakakitaan ng panahon na yun. Tsaka noong kaya kami nakaraos noon kasi nga may mga tiyahin din naman ako na tumulong sa amin para matustusan yung pangangailangan namin araw-araw. Kasi nga, wala kaming pinagkakakitaan noon. Dahil siguro sa pandemic na tumama, dahil sa pagkakasabog na sabog ng Bulkang Pinatubo. Next na. Bakit nag-declare si Marcos martial law? Hindi, yun talaga, kaguluhan. Kaya siya nag-martial law. Yun talagang dahilan nun.
Kaya dineclare niya martial law dahil nagkakagulo na nga. At para hindi siya mawala sa pwesto, parang na-extend ang power niya. Yun ang gusto niya maging sa power. Eh, nagkakagulo na, ayaw na sa kanya ng mga tao, nagkakagulo. Oh, ano ba? Oh. Ayaw sa kanya ng mga tao. Oh, what do you remember during martial law period? I remember the abuses of the soldiers, even the Kapgo, civilian na ginawang mga katuwang ng gobyerno ay ng sundalo para supilin yung mga adhikain ng mga Pilipino against Marcos. Yun. 3 nga sa kasingkot, napatay nila. Dahil yan mga kapwang may gagagawa. Yung isa nga, lumihong sarap ng bahay. Pinatay nila eh. Anymore? Ano pang gagawin natin doon? Yung abuso nga ni Marcos ito na ginawa rin ng mga sundalo at mga kapus, civilian military. Yun eh, kasi niya yung ginawa niya yung martial para dineclare ng martial para yung mga pag-aabuso daw hindi na matigil at siya ay manatili sa power. Bukod sa pang-abusong pisikal, karapatan ng mga Pilipinos, inabuso rin niya ang pera ng Pilipinas na kung saan bilyon ng halaga na inutang sa ibang bansa at diniposito niya rin sa ibang bansa sa kanilang mga pangalan. Na hanggang ngayon, sabi, yun ang pera ngayon ng anak na si Bongbong Marcos. Bang tinatubong, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano ito nang-apekto sa iyong buhay ng panahon ito? Bagay ko naman atin, yung pagkakang pinatubo na yun, hindi naman tayo masyadong nakikita. Kasi ang naranasan lang natin, yung bulatong tabi sa atin, yung mga bahay natin. Kami, pag bahay namin na yun, hindi maraming mga kuhanan ba ang nakarating dito. Yung bubong namin, ang dami-daming buhanan na nakarating dito. Hindi maraming lolo-lolo yun. Ilan lang yan, ilan lang na gano'n. Yung pala, pinaka-anong bubong. Doon pala maraming nagsuot mga buhanan doon. Kaya yun ang matira ng bubong namin dahil sa dami ng buhanan. Ganun lang ang naranasan natin, hindi katulad din siya talagang lahat ng apektuhan yan. Ang simbahan dyan, siguro hindi lang naman simbahan ng bumubuka sa lahat ay mga tao, maraming hindi talaga nila. Ilog na yun, kaya tayo hindi pinagdahan na yun. Yung lahat ng pinagdahan ng tubig. Wala nang umano dahil natabunan ng lahat ng karet. Kaya tayo ngayon, ang nararanasan natin, wala nang sa pang pinatubig. Binabahan tayo. Yun ang pinaka-amurat sa akin yung pinaka-amurat. Ay lang na ano naman lang. Basta mula na sa nakatilan. Yung araw, hindi lang tayo binabahan, hindi kami binabahan dito eh. Basta mula na kami kapang pinatulog, binahan tayo. Kasi wala ang tubig natin dito, wala nang balon para bus. Kasi lahat ng ilog na tago sa atin, natabunan na naman siya. Yun ang pinaka-amunan natin. Ay lang na ano naman lang. Ano naalala mo tungkol sa martial law at kung paano ito nang-apekto sa iyong buhay ng panahon ito? Yung martial naman na yun, ang pinaka-ano lang sa atin yung gawin ng hindi ka nakakababa sa gabi, katandon. Martial law nga, kasi sila sinarikot naman yun. Kaya ako sa mga bumoto rin. Kaya
kahit magalit ka sa akin, hindi ko boboto si Marcos. Kasi kapag si Marcos, Marcos yung naging president. Talagang halos na napakaraming tao napatay kahit walang mga kasalanan, talagang pinapatay niya. Hanggang nang talagang hindi ko para sa ibobot. Kaya ngayon si Marcos, kailangan, busit. Ito na mga ayon. Eh, nung araw hindi naman ganyan pangalang mga bilihin. Sabi niya, pagka nabukulo kayo, mababawal ka naman, hindi naman, lalo pang mahirap talo. Yung araw, yung gitas na niya, yung ano na yan, mura lang. Isipin yung sibuyas. Wala nang maging tao ko rito. Hindi ko ba nalaman na 100 hanggang 200 ng sibuyas. Kasi mandalang ang araw na, kaya ko lang, ang pinakamahal, 50 pesos. Yun ang lang naranasan ko sa ng market. Pero anong araw, nang kita sa rin, nakinanganan ka sa bago bantay. Ngayon naman, napakamura ng bilihin. 10 piso mo, kompleto ng gamit mo. Lahat, bigat, lahat. Yung 10 piso mo, mamamalinggi ka, may sobra ka pa. Hindi mo mauubos. Yung kasalakuan ng lukat na matasan doon sa bago bantay. Yun ang naano ng doon. Napaka-mura lahat ang bilihin. Ngayon, mula nga siya. Presidente sa amin, nagsimula ng lahat ng bibili na mahal, hanggang sa pamilya. Hindi mo naman naano lang ito. Talaga sa mga napakaraming tayo napatay talaga. Mas kahit hindi kahit wala kasalanan, at talagang napatay nila. Kaya dahil makita sa inyo, sila buhay sa kanya. Kahit ang dami tayo para sa hindi. Pwede naman naman ngayon. Paano pala kayo kanyang gano'n din. Dapat sabi namin, pagkasa na mababago na. Hindi naman, di ba? Hindi naman dahil matanda ko manito. Ako nung makarating na pag-ibig sa mga tayo lang na ito. Ngayon, isipin lang ako. Pag-ibig lang naman. Kailangan na kapag ng buhay. Walang bilihin. Ngayon lang talaga sumobra. Alam mo sa batas military at kung paano ito nakaka-apekto sa iyong buhay. Wala naman lang napekto kayo kay gobyerno, kahit yung private yung wala rin mga apekto lang. Ayaw mga pag-obra. Ikaw, Yung Marcel, Oo, yan eh. Kasi Ramos, yung nasa na po yung Enrile, at nilang ginabang ng Marcos. sa tingin mo, maganda ba o masamang panahon ng batas military sa kasaysayan ng Pilipinas? Oo, yung masanting. ikaw, yung kaya makakalus na rin civilian. Pamatay ba na? Wala naman kasalanan. May kayo kayo gobyerno, may kayo mga bandan, mga pagkain. Pero ang nanay, ang king ayalala mo ka, ikwento mo. Ikwento mo ka na. Ikwento mo nga nitong balo mo kay Marshall. Dito ang linabang kayo, pinatanungan. Okay. Yun daw po, yung mga lumaban daw po sa mga panahon ng martial law, mga pinatay po sila. Sibilyan na linabang kayo. Yung mga civilian daw po lumaban sa martial law. At manano itong, bakit may mga kantang gano'n nito? Bakit may mga kantang, Ba't may kamarcelaw? ba't may kamartial law? Marcelo. Wala na, yung mga pagkain ng taras, gano'n niya.
Ayun ang malyarin. Kaburihan nata ang Marcos ito di ba? Marcelo. 22. Kahit 1972 na. 1972 yung may ganun itong martial law. Kaya, dalawa rin doon yung panganak ko. 43. 1943. Ayun daw po, kaya po siya nakita niya yung ganapan ng martial law kasi dahil sa edad ganing ba? 80. 80 years old. Yung edad po ni Lolo, 80 years old, 1943. Kaya po naranasan niya din po yung pagkagira sa martial law. Pero di naman po siya, di naman po siya natama doon. Nasa gobyerno daw po sila. Kaya napapanood niya lang po sa TV. Nabaw. Did you experience Mount Pinatubo eruption? Yes. Can you tell us how it affected your life during that time? Nung nagsimula yung Mount Pinatubo, marami ang naapektuhan. Kasi yung ibang mga malalapit doon, yung kanilang mga bahay-bahay, mga nasira, gumo, yung kabuhayan nila, may mga sariling bukiran, yun, mga naapektuhan. Pati na rin mayroon din mga ilang nangamatay na tao. Tayo naman sa ating park naman, naapektuhan din tayo dahil ando na yung madalas na pagbaha. Nagsimula din yung pagbaha-baha dito sa atin at saka yung ating bukid kung at baha, hindi ka makapagtanim-tanim. Kabuhayan. Pero sa atin naman, tayo naman, hindi naman tayo ganong naapektuhan na masyadong maluba na katulad ng malalapit doon.